Shira POV. It's time. Nadinig ko ang salitang iyon mula sa earpiece ko. Yun na ang hinihintay kong signal galing kay Nadia, kaya naman nilapitan ko na si Andrea para gisingin ito, dahil magsisimula na ang aming munting palabas. Andrea, tawag ko sa kanya habang nayuyugyug ang balikat niya. Gumising ka na, kailangan na nating tumakas dito. Panipid. Bigla namang napabangon si Andrea. Nakakunot pa ang noo niya na tila hindi ako naintindihan. Sigurado ka ba, Shira? Tanong niya, nakakikitaan ng takot sa kanyang mga mata. Natatakot ako, Shira, baka mahuli tayo. Ngayon na ang pagkakataon natin, Andrea. Nakalimutan nilang i-lock yung pinto, kaya makakalabas na tayo. Tulog na din sila, sobrang lasing na kaya tara na. Sabi ko sabay hila sa kanyang kamay. Dahan-dahan kaming lumabas ng kwarto. Ingat na ingat ang bawat hakbang namin, para maiwasang makagawa ng ingay. Magkahawak kamay naming nilagpasan ang mga bantay, na hindi ko alam kung totoong tulog na o nagpapanggap lang. Gusto ko nga silang palakpakan, dahil in fairness magaling silang umarte mula nung umpisa. Walang kahirap-hirap na nakalabas kami ng safe house. Lakad-takbo ang ginawa namin para makalayo sa lugar na iyon. Kabisado ko naman ang daan palabas, kaya hindi naging mahirap sa amin ang pagtakas. Ayon sila, narinig kong sigaw ng isa sa mga tauhan namin, nang medyo makalayo na kami kaya mabilis kong hinayla si Andrea. Bilisan mo, huwag kang lilingon. Sigaw ko dito dahil napahinto ito sa pagtakbo. Nakarinig pa ako ng mga putok ng baril, kaya mas lalo kong binilisan ang pagtakbo at paghila sa kanya, na noon ay nanginginig na sa takot. Shira, natatakot ako, ulit ni Andrea pero hindi ko na lang siya pinansin. Malapit na kami sa kalsada at tiyak na dadaan na ang sasakyan, na kunwari ay paparahin ko. Tulong! Pumagit na ako sa kalsada, nang matano ko ang headlight ng isang sasakyan. Nasisiguro ko na ito ang kasabwat namin, base sa kulay na sinabi sakin ni Nadia. Nakadipa ang kamay ko nang lumapit si Andrea, at pilit kinakawayan ang sasakyan. Huminto naman ang sasakyan at pinagbuksan kami ng bintana, kaya muntik pa akong matawa, dahil ang nakaupo sa driver's seat, ay walang iba kundi si Darwin, ang jowa ni Tanya, isa ding miyembro ng organisasyon. What's happening? Tanong niya. Buwisit ka, Darwin, huwag ka nang mag-English at dyan tayo mabubuko. Gusto kong isigaw yon sa mukha niya, dahil oo siya, at hindi siya magaling umarte. Tulungan mo po kami, pakiusap ni Andrea. Nakidnap po kami. At nakatakas lang, hinahabol po kami ngayon. Please tulong po. Ilang putok ang narinig namin, at mga papalapit na yabag, kaya naman lalong natakot si Andrea. Napasigaw pa nga ito at kusa nang binuksan ang pinto ng sasakyan sa likod. Sakay, sabi naman ni Darwin. Bilis. Ayon, kala mo naman talaga hindi sanay magtagalog. Agad na nakapasok si Andrea sa backseat, at pasunod na sana ako, nang maramdaman kong humapdi ang balikat ko. Ouch! Oh my God, Shira! Hysterical na sigaw ni Andrea, sabay hila sa akin papasok, at saka mabilis na yumandar ang kotse. Kuya, bilis, umalis na tayo. Nabaril siya. Oh my God, Shira, please hang on. Bakit ako tinamaan? Wala sa plano, yun sabi ng isip ko, kaya napapikit ako sa hapdi. Masakit ang balikat ko, dahil sa daplis ng tama, pero mas masakit ang tenga ko sa kakangalngal ni Andrea. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko. Bahala na si Darwin, alam na niya kung ano ang gagawin. Amoy ng ospital, at nagbububulong ang mga tao ang gumising sa diwa ko ng umagang iyon. Nabosesan ko si Andrea, na tila may kaaway, pero mas pinili kong huwag magmulat ng mga mata. Nakita niyo naman, di ba? May tama ang kaibigan ko. Nabaril siya. Hindi pa ba sapat yung statement na binigay ko? Maawa naman kayo. Tinig yun ni Andrea. Calm down, Andrea. They are just doing their job. Sabi naman ng isang baritonong boses, at hindi ako pwedeng magkamali, dahil tiyak ko na si Nathan yun. Pasensya na po, Miss Escalantes, sige po at babalik na lang po kami sa ibang araw, pag maayos na ang lagay ni Miss Cortez. Sagot ng kausap ni Andrea. Tumahimik ang paligid, hanggang sa narinig ko ang pagbukas at pagsara ng pinto, kaya tiyak umalis na ang mga kausap ni Andrea. Sige na po Mr. Escalantes, kami na po ang bahala kay Shira,
iuwi niyo na din po si Miss Andrea, para makapagpahinga din siya. Tinig iyon ni Tanya. Please call me when she wakes up. Naramdaman ko na may humawak sa kamay ko, at alam ko na si Andrea yun. We will miss Escalantes, sagot naman ni Nadia. Natahimik ulit ang paligid, saka ko narinig ang pagsarado ng pinto. Oy, idilat mo na mga mata mo, wala na sila. Tumatawang sabi ni Hazel, kaya automatic na bumukas ang mga mata ko. Langya, bakit ako binaril? Wala naman sa plano, yun ah. Galit na sabi ko sa kanila, pero tinuwanan lang nila ako, kaya napaupo ako sa sobrang inis ko sa kanila. Huwag kang owa, Shira. Please lang, yan. Wala pa nga, yan sa mga naranasan natin sa training dati no. Nakangising sabi ni Hazel kaya inirapan ko siya. Okay lang, yan sis. Tingnan mo naman, bidang-bida ka sa magkapatid. Lalo kang mamahalin ni Nathan yan, kinikilig pang sabi ni Tanya. Grabe nga makatingin ng isang iyon, sis. Halatang nag-aalala siya para sa'yo. Hindi nga siya umalis sa tabi mo, buhat sa hanggang ilipat ka ng kwarto, kwento pa ni Hazel. Ang husay ko talagang magplano. Sigurado ba kayo na malinis ang lahat? Paniniguro ko dahil ayaw ko ng problema, lalo pa at mukhang maayos ang takbo ng plano. Oo naman sis, walang sabit, sabay-sabay pa nilang sagot, kaya napailing na lang ako. Nahiga na lang ulit ako, dahil medyo kumirot ang sugat ko. I'm sure after this, mas makakalapit ka na sa magkapatid, Shira. Magagawa na natin ang plano mo. Sabi ni Hazel, kaya napapikit ako ng mariin. Konting tiis na lang inay, itay, Kuya Ramil. May paghihiganti ko na din kayo, bulong ko. Hindi naman ako iniwan ng mga kaibigan ko sa ospital. Gusto ko nang lumabas, dahil wala lang naman itong tama ko, pero hindi ako pinayagan ng doktor. Bandang hapon ay nagulat ako, nang may kumatok at nang buksan ni Nadia ang pinto, ang gwapong mukha ni Nathan ang bumungad sa akin. May dala itong basket of fruits, at may bouquet din. Napaayos ako nang upo nang makita ko na palapit siya sa kama. For you, sabi ni Nathan, sabay abot sa akin ng bulaklak. Agad ko namang tinanggap iyon, at nagpasalamat. How do you feel? Tanong ni Nathan. I'm okay. Gusto ko nang lumabas, pero ayaw pa ako payagan ng doktor. Sagot ko, mas mabuti nang dito ka muna, para mas gumaling ka pa. Don't worry, ako na ang bahala sa lahat ng gastos dito. Nakangiti ni Nathan na sabi. Tumanggo lang ako saka ko ibinaba ang paninginjin ko. Pa-demure effect muna tayo sa ngayon. Salamat at hindi mo iniwan ni Andrea. Tumingin akong muli sa kanya, at saka ko siyang initian. Wala, yun. Kamusta na nga pala siya? Tanong ko dito. She's fine. It's a good thing na kasama kanya that time. Kung hindi, baka hanggang ngayon hawak pa rin siya ng mga kidnappers. Bumuntong hininga si Nathan, sabay tingin sa akin. She is our princess, obviously, and I really think she's lucky to have you there. Hindi siya kasing tapang mo, naiisip ing tumakas pag nabigyan ng pagkakataon. Sa mga salita ni Nathan, pakiramdam ko ay may humaplo sa puso ko. Nakita ko kung gaano kamahal ni Nathan si Andrea. Naalala ko tuloy ang Kuya Ramil. Ganito din siya sa akin noon. Inaalagaan ako at pinagtatanggol sa mga batang umaaway sa akin. Naramdaman ko na lang na hinawakan ni Nathan ang kamay ko. Gusto ko sanang bawiin ito, pero hindi ko magawa. Napatingin ako sa kanya nang maramdaman ko ang pagpisil niya sa palad ko. Thank you so much, Shira, he said while looking at me straight in the eyes. I froze. 2 araw pa akong nanatili sa ospital, at kahit inip na ako ay wala naman akong magawa, dahil kailangan ko daw tapusin ang mga gamot ko. Palagi namang dumadalaw si Andrea sa akin, kaya ang 3 bruha ay tuwang-tuwa, dahil palagi silang kasahag sa mga pagkaing dinadala dito ng dalaga. Ang ending, busog sila araw-araw. Nakakatuwa kayo ano? Sabi ni Andrea, habang inaayos ang prutas na dala niya sa lamesa. Hindi talaga kayo nag-iiwanan. Aba oo naman Andrea, sagot ni Tanya, habang nilalantakan ang dala ni Andrea na donut. Alam mo kasi sabay-sabay kaming lumaki, kaya ito, hindi kami mapaghiwalay. Oo nga nakakainggit lang. Pwede din ba akong maki-join sa inyo?
Tanong ni Andrea, kaya naman biglang napaubos si Hazel, habang umiinom ng kape. Naibuga niya pa ito kay Nadia, na as usual nasa laptop na naman ang atensyon. Hazel naman, hiyaw nito sabay punas ng mukha niya, na nabugan ng kape. Ang duiyot lang talaga, nag-peace sign lang si Hazel dito, sakang inisihan si Nadia na hindi na may pinta ang mukha. Ang kulit nila no, gusto ko talaga kayong maging kaibigan. Natatawang sabi ni Andrea, wala namang problema doon. I'm sure na magkakasundo tayo, sagot ko kaya napangiti si Andrea. That's so sweet, Shira. Thank you. Nakarinig kami ng mahinang katok sa pinto at ayun na nga, nandito ulit si Nathan. Dumiretso ang tingin niya sa akin at saka siya ngumiti. You're here kuya, sabi ni Andrea sa kanya nilapitan ng kapatid, at hinalikan sa pisngi. May meeting ako sa malapit kaya naisipan ko nang dalawin si Shira, sagot ni Nathan, na hindi binabawi ang tingin sa akin. First name basis na agad kayo ha. Tila nanunuksong sabi ni Andrea sa kapatid, kaya nagbaba na ako ng paningin. Hindi ko na ata kayang salubungin ang titig ng binata. Lumapit ito sa akin at inabot ang dala niyang bulaklak. Hindi ko napansin na may dala siya, dahil sa mukha lang niya ako nakatingin kanina. Baka masanay ako, biro ko dito habang inaamoy ang mga bulaklak. I wouldn't mind giving you flowers every day, just to see you smile like that. Walang prenong sagot ni Nathan sa akin, kaya pakiramdam ko na mula ang pisngi ko. Napatikhim si Nadia, kaya naman napatingin kami ni Nathan sa gawin nila. Lalabas lang ako, parang gusto kong kumain ng fishball. Tumayo na siya pagkasara ng laptop niya, at sumunod naman ang dalawa. Sama kami, sabay pang sabi ni Hazel at Tanya. Ay sasama din ako. Tila nakaramdam namang sang-ayon ni Andrea. Napailing na lang ako sa kanila. Alam ko na ang gusto nilang mangyari. Ang magkasarilinan kami ni Nathan, kaya wala akong magawa kundi panuulin ang apat, na nagmamadaling lumabas ng kwarto. Pasensya ka na sa mga kaibigan ko, makukulit talaga sila. Sabi ko kay Nathan. It's okay. Actually I like them. And Andrea likes them too. I'm sure palagi kayong kukulitin ng kapatid ko pag di yan busy. He answered. It's a good thing na hindi ka na nakasimangot sa akin, you remember. Sa club. Sorry. Hindi lang kasi ako friendly that time. Natatawang sabi ko. He lifted his eyebrows then he smiled. So does that mean we are friends from now on? Pwede naman. Simpleng tugon ko sa kanya. Nagkatinginan pa kami saka parehas kaming napangiti. Ang sanggit mo kasi noon. I mean first time ko makakita ng babaeng napakaganda, pero napakasungit. He said while shaking his head. Baka may dalaw lang ako nung time na, yun, pagbibiro ko kaya kumunat ang noo niya. Dalaw. Natawa ako sa reaksyon ni Nathan. I mean, paano ko nga ba ipapaliwanag sa kanya, yun? Women thing. Period. Napao ito, nang maintindihan ang ibig kong sabihin. Tumanggaw-tango lang ito sabay tawa. By the way nakausap ko na ang doktor mo kanina, and he said na pwede ka nang lumabas bukas ng umaga. Sabi ni Nathan. Talaga, tuwang-tuwa naman ako. Gusto ko na talaga makalabas dito, kaya magandang balita ito para sa akin. You seem happy. He asked kaya napatango agad ako. Bored na ako dito. Yun na lang ang isinagot ko sa kanya then he smiled, sweetly. Marami pa kaming napagkwentuhan, tungkol sa naging karanasan namin ni Andrea, nung mga nakaraang araw. Nangako si Nathan na gagawin ang lahat, para mahuli ang mga kidnappers. Tumanggo na lang ako pero sa isip ko good luck sa kanya, kung may mahuhuli siya. Ilang saglit pa ay bumalik na ang apat. Nagpaalam na si Andrea at sumabay na rin sa kuya niya paalis ng hospital. Nag-offer pa si Nathan na sasunduan ako bukas paglabas ko, pero tinanggihan ko na ito. Okay, I won't insist, but you have to promise me that we will see each other again. Pagsuko niya sa akin, dahil ayaw kong pumayag sa gusto niya. Tumanggo na lang ako para matapos na, tutal yun naman talaga ang goal ko. Ang mapalapit sa kanya, pag-alis ng magkapatid, ay saka lang ako nakaramdam ng ginhawa. Feeling ko kasi ang sikip ng kwarto, pag kaming dalawa lang ni Nathan ang nandito.
I can still smell his perfume, na lalong nakakadagdag sa kakisigan niya. Napailing ako, hindi ko dapat naiisip ito. Oy, may natutulala. Pang-asar ni Tanya, pero sinamon ko siya agad ng tingin. Hinay-hinay lang sis ha. Pero alam mo hindi naman masama kung enjoyin mo muna si Loverboy. Birada naman ni Hazel. Tama naman siya sis. Walang tapon sa mamang yun. Singit naman ni Nadia, hindi ka natalo. At saka siya tumawa ng nakakaloko. Napabuntong hininga na lang ako, at nahilot ang aking sentido. Hindi si Nathan ang magiging hadlang sa mga plano ko. Gagamitin ko lang siya para matuntan ang ama niya. Yun ang kailangan kong gawin, at walang makakapigil sa akin. Mabilis lang akong nakalabas ng ospital kinabukasan, dahil bayad na ang lahat ng bills ko. Siyempre pa si Nathan ang nagbayad ng lahat, gaya ng sinabi niya noon. Pagdating namin sa kondo, ay iniwan muna ako ng 3 at may lalakarin daw sila. Naligo muna ako para maginhawaan ang pakiramdam ko, dahil hindi naman ako nakakaligaw ng maayos sa ospital. Paglabas ko ng kwarto ay nagring ang phone ko. Hindi naka-register ang number, kaya nagdalawang isip ako kung sasagutin ko o hindi. Tumigil ito sa pag-ring, pero agad na may pumasok na message. It's me, Nathan. Kumalabog bigla ang dibdib ko pagkabasa ko sa pangalan niya. Ninenervyos ba ako? Shit! Kailan pa ako naging ganito? Napapitlag pa ako nang mag-ring ulit iyon. Hello? Hey! Nakauwi ka na ba? How are you feeling? Malambing na tanong ni Nathan. Yeah, nasa bahay na ako. Thanks for asking, did I just stammer? Like what the hell? That's good to hear. I hope you recover soon. May utang ka pa na date sa akin, sagot ni Nathan. Date? Pagmamaang-maangan ko para matakpan ang kaba na nararamdaman ko. Narinig ko pa ang mahinang pagtawa niya sa kabilang linya. Basta, matutuloy, yun, he said with finality. Talaga lang ha, pagbibiro ko. Try me baby, then he sexily chuckled. Teka nga, why do you have my number? Tanong ko dahil hindi ko naman natandaan na binigay ko, yun sa kanya. I have my ways. He simply answered, I'm a very persistent person Shira. I get to know what I need to know, and I always get what I want. Napataas naman ang kilay ko sa sinabi ni Nathan. Aminado naman pala siya na ganun nga ang ugali niya. Fine, whatever. May gagawin pa ako. Ibababa ko na. Column ko sa kanya. Hindi ko na hinintay ang sagot niya, at agad na binaba ang tawag. My heart is beating fast. At ayokong mahalata niya, yun. Baby, tama ba ang dinig ko? Uy, shook my head. Dapat matuwa ako dahil umaayon ang lahat sa plano pero bakit ganito? Kinikilig ba ako? Kinakabahan? No, hindi pwede Shira Cortez, umayos ka. Masisira ang lahat, kapag hindi mo inayos ang sarili mo. Sigaw ng utak ko. After a week of medication, ay magaling na ang sugat ko sa balikat. Nakapagpahinga ako ng maayos, dahil wala madalas ang 3 kaibigan ko na hindi ko malaman kung ano ang pinagkakaabalahan. Si Andrea naman ay tumatawag paminsan-minsan, dahil sa busy na din ito sa trabaho. Ngayong gabi nga ay paalis ako, dahil pinagbigyan ko ang pangungulit ni Nathan na lumabas kami at mag-date. I just wore a simple black mini dress, na tinarnuhan ko ng pulang stilitas. Sleeveless ito at sakto lang ang V-cut nito sa dibdib, dahil ayaw ko naman na masyadong revealing ang isusuot ko sa gabing ito. Ever since the tragedy, ay nahilig na ako sa kulay itim. Maybe because I have a dark past, lahat kami sa organisasyon ay gumagamit ng fake identities. Ang dahilan, para kung sakaling magsimula kami ng bagong buhay, ay walang anumang bahid na makikita sa tunay naming katauhan. By birth, ako si Celestine Alonzo, pero matagal nang nakalimutan ang pangalan na iyon. Still missing as per records, dahil nakaligtas siya sa sunog na pumatay sa magulang, at sa nag-iisang kapatid niya 12 years ago. Walang makapagsabi kung buhay pa o patay na. Tunog ng intercom ang gumising sa aking diwa, na nagbabalik tanaw sa sinapit ng pamilya ko. Agad ko iyong pinindot, nang makitang galing iyon sa reception ng kondo na tinutuluyan ko. Hello Miss Cortez, Mr. Nathan Escalantes is here to see you. Anang tinig sa kabilang linya.
I'll meet him downstairs, thank you. Sagot ko naman dito. Huminga muna ako ng malalim, at saka ko dinampot ang pulang clutch bag ko. Simula na ng laban, Shira, bulong ko sa sarili at saka ako naglakad palabas ng unit. Pagbukas ng elevator ay ang nakangiting mukha ni Nathan ang sumalubong sa akin. He was wearing his three-piece suit, na kulay dark blue kaya naman lalo siyang gumwapo sa paningin ko. I can smell his familiar scent, kahit pa medyo malayo pa ang distansya namin, and I can tell that it is really addicting. Good evening Shira, bati ni Nathan sa akin, kaya tumango lang ako. Shall we? Anito at inilahad ang braso niya. Okay, tipid na sagot ko at saka ako humawak sa braso niya. Paglabas namin ng kondo ay naghihintay na ang sasakyan niya sa tapat. Inihatid niya ako sa passenger seat, at dumukwang para ayusin ang seatbelt ko, kaya lalo akong kinapos ng hininga. Thank you, sabi ko pa dito bago niya isinara ang pinto at umikot papuntang driver seat. Pagkabuhay niya ng makina ng sasakyan ay agad niya itong pinaandar. Hindi ko naman alam kung ano ang plano ni Nathan sa gabing ito, kaya minabuti ko na lang na huwag nang magtanong. Thank you pala sa pagpayag mo, sabi ni Nathan habang diretso ang tingin sa tinatahak naming kalsada. Well ayoko kasi na nagkakautang, biro ko dito kaya naman napangiti siya. Nasaan nga pala ang tatlong kaibigan mo? Nasa kondo ba sila? Tanong nito na bahagya pang lumingon sa akin. Wala sila dito dahil may inaasikaso sila. Sagot ko naman kaya tumango lang siya. And how about your wound? Okay na ba? Tanong muli niya. Yup, it's already healing. Hindi na siya ganun kasakit. I answered habang nakatingin lang din ako sa daan. That's great. I mean, hanggang ngayon, I couldn't thank you enough for what you did for my sister. Seryosong sabi ni Nathan. Wala naman yun. Kahit naman sino, I think ganun din ang gagawin. I'm just lucky na hindi ako napuruhan. Tumango lang si Nathan, pagkatapos ay itinuloy na ang pagmamaneho. Sa isang fine dining Italian restaurant kami napadpad, at syempre pa todo alalay naman sa akin ang binata, mula pagbaba ng sasakyan hanggang paglalakad. Kung di ko lang alam ang likaw ng bituka nito, lisipin kong gentleman talaga siya. Sus, aminin mo na, naaapektuhan ka. Amoy pangalang niya kinikilig ka na nag-aaway na kami ng inner self ko sa mga pinagsasasabi niya, kaya nagulat ako nang magsalita ang waiter na nasa pinto. Good evening sir, ma'am, any reservation po? Table for two under Mr. Escalantes. Sagot nito. Nagulat pa ako nang umakbay siya sa akin, at nang magangat ako ng ulo ay nakita kong nakasimangot ito sa waiter. Ah yes sir, this way please. Sabi ng waiter at saka nagpatiuna na para ihatid kami sa table. Asshole, bulong ni Nathan, kaya nakakunot ang noo na binalingan ko siya ng tingin. Are you okay? Tanong ko. I'm sorry, ayaw ko lang na tinatitigan ka ng ganon, sagot ni Nathan at saka ako iginiya para sumunod sa waiter. Ano daw? Uy possessive. Ayan na naman ang bulong kaya napa-roll eyes na lang ako. Agad kaming inisikaso ng waiter pagka upo namin ni Nathan. We ordered our food and waited hanggang may serve yun. Pinag-aaralan ko naman ang kaharap ko, pero mukhang okay na siya at hindi nalukot ang mukha. Napatingin pa ito sa akin at nagtaka. What? Tanong niya kaya napatawa na lang ako ng mahina. Hindi na kasi lukot, yang mukha mo, di gaya kanina. Asar ko sa kanya. Kumain na lang tayo, iling ni Nathan na iniiwasan ata ang topic. Masarap ang pagkain, and I must say na nagustuhan ko ang mga iyon. We are drinking our wine when he cleared his throat. Shira, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Pinigil ko pang matawa, dahil ang tingin ko sa kanya ngayon ay isang high school student na namumula sa harap ng crush niya. Ano yun? I know hindi maganda yung first meeting natin, and the second one, well it's not that pleasant also, since ganun ang nangyari sa inyo ng kapatid ko, but I would still want to push my luck and ask you if, huminga pa siya ng malalim I would like to ask, if you're with somebody. You mean, boyfriend? Dear Chong tanong ko, at tumango lang siya sabay lagok ng wine niya, nakala mo nahihiya. Why do I find it cute, though? Well, wala akong boyfriend. Never pa akong nagkaroon, which is true dahil hindi talaga ako nagkaroon ng pagkakataon,
dahil mas pinili kong tutukan ang training at mga misyon ko. You've got to be kidding me. Hindi makapaniwalang iling ni Nathan. I'm serious, kibat balikat kong tugon habang umiinom pa din ng wine. Wow! I mean sa ganda mong yan. Really, ganon talaga. Ikaw, ilan na ba nagiging girlfriends mo? Balik ko sa kanya kaya natahimik naman si Nathan. Alam ko naman kasi na hindi siya nakikipagrelasyon pero anabangan ko pa rin ang isasagot niya sa tanong ko. Let's just say na I distanced myself from commitments, after a failed relationship before. Since then ayaw ko nang magmahal. I do flings and stuff, like that but I never wanted to enter, into a serious one again. Mahabang kwento ni Nathan, habang nakatingin sa wine glass at iniikot-ikot, yun. Not until I met you. Sinalubong niya ang mga mata ko. I don't know but I can see sincerity and langang in those beautiful eyes. Napalunok ako at nagbaba ng tingin, while my heart is slamming my chest real hard. Hindi ko alam kung ganito ba ang ginagamit niyang teknik, para makuha ang babaeng natitipuhan niya. With those flowery words I'm sure that every woman she meet, will melt in front of him. I really want to know you better, Shira. I just hope you give me a chance. Shall I rejoice now? Launching ng bagong business nila Nathan at ng mga kaibigan niya ngayon, kaya naman busy ako at ang tatlo sa pag-aayos dahil syempre invited kami sa event. After ng date namin ni Nathan, ay naging busy naman siya sa pag-aasikaso ng bagong negosyo niya, kaya hindi pa iyon nasusundan. Although he calls me often and sends me flowers, I have this feeling na nami-miss ko ang presensya siya. But I chose to ignore that. This is a mission. At hindi kailangan ng puso dito. Tara na girls. Naiinip na yaya ni Nadia sa aming tatlo. Siya talaga sa amin ang tipong mabilis kumilos, kaya naman naiinip siya sa paghihintay. Sunod-sunod na kaming lumabas ng kondo. We look like models sa mga suot namin, dahil isang fashion launch ang gaganapin ngayong gabi. Kailangan naming maging elegante at maganda of course. Ayon sa research ni Nadia, isang clothing line na sikat sa US ang itatayo nila dito. Pag-aari ito ng pamilya ni Franco del Rosario at magtatayo sila ng branch dito sa Pilipinas. Sa Hotel de Paraiso gaganapin ang event. Isa ito sa maraming hotels na pag-aari ng mga Escalantes. Pagdating namin sa event, ay nagkukumpulan na ang mga press sa labas, at marami ng mga bisitang dumarating. The ushers led us to our designated table upon seeing our invitation. Malaki ang event hall ng hotel, kaya iginala ko ang mga mata ko, para makita kung nasaan si Nathan pero hindi ko siya nakita. Habang nakatayo at gumagala ang mga mata ko, ay nagulat ako nang may pumulupot na braso sa bewang ko. Napangiti ako dahil kahit hindi ko lingunin, ay alam ko kung sino yun base sa amoy niya. You look stunning. Bulong ni Nathan sa akin. Pakiramdam ko nagtaasan ang munting balahibo sa leeg ko. Buti na lang ay bumitaw na si Nathan at lumipat sa harapan ko. He kissed me on my cheeks, at ganun din naman ang ginawa niya sa mga kasama ko. Welcome ladies. Maupo na kayo, he asked na sinunod naman namin. Agad namang tumabi sa akin si Nathan. Nasaan si Andrea? Tanong ko dito. Nasa dressing room niya, getting ready for the show. Nakatitig pa rin ito sa akin kaya pinandilatan ko ito ng mata. He chuckled. I just love looking at you, he almost whispered kaya na-conscious na naman ako. I'll be back later, may kakausapin lang ako, palem ni Nathan, and I just nodded then he kissed my cheeks again. I was stunned. Ay bongga, mukhang hulog na Pang-iinis ni Tanya, sa kanya kinawayan ang waiter para kumuha ng wine. That's the plan right? Tila baliwalang sabi ko, saka umabot na din ako ng wine. Sure sis. Pero wala sa plano na pati ikaw ma-fall. Nakangising sabi ni Nadia. I won't. Magpapanggap lang ako. I answered even if I'm not that sure either. Sabi mo pero gaya ng sabi namin, hindi naman masama kung e-enjoyin mo muna si Loverboy. Kinikilig na banat ni Hazel. Hazel ayokong isali ang puso ko dito. Mas mahihirapan ako pagtanggi ko. Ay gaga, sino ba nagsabi sa'yo na isali mo ang puso mo? Wala naman
All I'm saying is have fun, makipaglaro, pag natapos edi iwanan. Tuldok. I felt a pain sa narinig ko. Hindi maganda ito. Focus Shira. Naagaw ang atensyon namin nang magsimula na ang palabas. Everyone was impressed sa magagandang mga designs na inirampa ng mga modelo. Andrea is also doing a great job out there. I can tell that she is really born to be a model. She even waved at us nang makita niya kami. She is really beautiful. Warm applauses filled the place pagkatapos ng show. Masaya ang lahat dahil halatang pinaghandaan ang launch. Andrea came to US para batiin kami, at magpasalamat sa pagdalo namin. Dala pa niya ang bulaklak na inabot sa kanya ng kuya niya after the show. Wait for me guys ha. Mamaya punta tayo ng bar, ayan niya kaya naman agad tumango ang tatlo. Napailing ako, na paghahalatang hayok sa alak. Teka lang guys, puntahan ko lang ang daddy ko. Column niya, saka siya mabilis na nawala sa harap ko. Pakiramdam ko ay nanigas ang katawan ko. Tama ba ang nadinig ko? Nandito ang daddy niya. Sinundan ko ng tingin si Andrea. At nakita ko nga ito na yakap ang isang lalaki. Nasa edad 60 mahigit na ito sa tansya ko, pero mukhang matikas pa rin. Hindi ko masyado makita ang mukha niya dahil nakatalikod ito. Naramdaman ko ang paglapit ni Tanya, na agad humawak sa akin. Alam kong pilit niya akong pinapakalma. Pakiramdam ko gusto ko nang magwala sa mga oras na ito, kung hindi ko lang iniisip na maraming tao. Try your best to calm down sis. Papalapit na sila. Bulong ni Hazel. Shira, come. Excited na sigaw ni Andrea habang hila-hila ang ama niya. Dad, I want you to meet Shira. Siya ungkaing kwento ko sa'yo, na nagligtas sa akin. Pagpapakilala niya sa akin sa kanyang ama. Mahigpit namang hinawakan ni Tanya, ang isang kamay na itinago ko sa likuran ko, na para bang pinapakalma ako. Shira, this is my daddy, Mr. Norman Escalantes. Napilitan akong tingnan ang taong kaharap ko, kahit na ba gustong-gusto ko siyang sakalin. I faked my smile. Hindi pa ito ang tamang oras, para ipakita ang tunay na kulay ko. Good evening sir, bati ko sa kanya, at saka ko nilahad ang kamay ko. Inabot naman iyon ng matanda, pero nakita ko ang pagkunot ng noo niya, at mariing pagtitig sa akin. As if he is examining my face thoroughly. What's your name again, iha? He nervously asked na siyang ipinagtaka ko, lalo pa at hindi pa niya binibitawan ang kamay ko. Shira Cortez sir, magalang kong sagot with my seductive smile. Napatingin kami sa gilid nang biglang may tumikim. It was Nathan na nakatingin sa kamay ko, na hawak pera ng daddy niya. Nakatitig pa din ito sa akin, at hindi kumukurap ang mata. Tila naman natauhan ng matanda, kaya binitawan na niya ang kamay ko. Are you okay daddy? Tanong ni Andrea. Mabilis naman tumango ang ama niya pagkatapos, ay lumingon kay Nathan na hindi pa rin may pinta ang mukha. Hinahanap ka ni Tito James, tila bored na sabi nito, at saka tumalikod sa amin. Problema nun. Nagtataka namang tanong ni Andrea, pero agad ding nakabawi ng balingan ng ama. By the way dad, sila pala yung mga new friends ko, this is Nadia, Hazel and Tanya. Pagpapakilala naman niya sa tatlo. I'm so glad to meet you all beautiful ladies. Sabi nito at saka lumingon sa pwesto nila Nathan. Nakatingin lang naman ito sa amin with a blank expression. I'll catch up with you soon, aalis muna ako at mukhang naiinis na ang panganay ko. I think he misses me that much he doesn't want to share me with you. Pagbibiro pa nito sabay tawa. It's okay sir, we will see you again. I suppose. Pinalamang ko pa nga ang boses ko. Of course, iha. Will surely do. Tumango-tango pa ito at saka tuluyan ng umalis, matapos yakapin si Andrea. I'll see you later, princess. Don't stay out too late. Pahabol na bilin pa nito. I'll just go get my stuff then alis na tayo. Boring dito. Column sa amin ni Andrea bago siya umalis. Nanghihina naman akong napaupo. May laman pa ang wine glass ko, kaya agad kong tinunggay yun. Hindi matatawaran ang pagpipigil na ginawa ko sa harapan ng matandang Escalantes. Pakiramdam ko nawalan ako ng hangin sa katawan ko.
Iginala ko uli ang paningin ko and then I saw Nathan. May kausap siyang babae at sweet na sweet sila. Lumapit pa ito sa babae, at tila may ibinulong. Kinikilig naman ang babae at may paampas-hampas pa sa dibdib ni Nathan. Siraulong babero. Gusto kong magwala pero bakit? Wala naman akong dahilan para gawin iyon. Ano yung, I want to know you better niya? Shit siya. Antayin ko kayo sa labas. Gigil na palem ko sa tatlo. Kanino ka ba galit sis? Yung totoo. Sa tatay parent ba o sa anak? Nakakalokong tanong ni Nadia, kaya inikutan ko lang sila ng mata sabay talikod. At dito na po nagtatapos, ang ikalawang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.